Jessa POV. Mabigat ang loob kong lumabas ng locker room para umuwi na. Nakita ko si Alexis na inaabangan ako sa labas ng pintuan. Ang pogi talaga ng boyfriend ko. Ano ba yan? Kinikilig pa rin ako. After 5 long years, pag-aari ko ng yummy na to. Parang nabawasan kahit paano ang bigat sa dibdib ko. Out na ako. Una na ako sa'yo. Nakangiti kong paalam sa kanya. Alam ko kasing may trabaho pa to. Ikukuha na kita ng taxi. Mamaya panglabas ko. Alok niya sa akin. Magji-jeep na lang ako. Hindi naman ako nagmamadali. Tanggi ko. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil. May problema ba? Tanong nito. Ganun ba ako ka-transparent? Nakangiti na nga ako. Or ganun niya ako kakilala? Binato ko siya ng pairap na tingin. Yang sweetheart mo. Pinag-iinitan yata kasi ako. Kalit-liit ang bagay. Pinupuna sa akin. May masabi lang. Sagot ko. Nagsalubong ang mga kilay ni Alexis. Anong sweetheart? Anitong nagtataka. Sino pa ba? Di si Doktora Elvira. Sagot ko. Mas lalo pang nagsalubong ang kilay ni Alexis. Could you please stop that? We have nothing to do with each other. Mariing sabi nito habang tumititig ng diretso sa aking mga mata. Napalunok ako nang nakitang reaksyon ni Alexis. Medyo insensitive yata yung nasabi ko. Sorry, nagsisisi kong tugon. Lumamlam ang tingin ni Alexis sa akin. Naramdaman ko ang pagpisil niya sa aking palad. Anong nangyari? Napabuntong hininga ako bago sumagot. Nagkamali kasi ako sa pagkuha ng vital signs ng pasyente sa harapan ni Doktora Elvira. Nakakahiya talaga. Basic procedure hindi ko pa nagawa ng tama. Huwag mo masyadong iniisip yun. Lahat ng nurse at doktor nagkakamali. Lalo na sa umpisa. Isipin mo na lang na it's part of the learning process. Malambing nitong sabi. Biglang kumislap ang mga mata ni Alexis. Kung gusto mo, practice tayo. Para next time confident ka nang magagawa mo ng tama. Talaga? Sasamahan mo ko? Para saan pa't naging doktor ang boyfriend mo? Niyaya niya ako papunta sa isang bakanting examination room. Hindi ko naman kailangan yon, pero sumama pa rin ako dahil gusto ko rin siyang makasama. Nang makapasok kami, kagad akong sumalampak ng upo sa silya. Bigla ko na namang naalala ang nangyari. Sa totoo lang, hindi itong unang beses na sinita ko ng isang doktor, pero never ako na nakaramdam ng ganito. Iba lang talaga ang approach at pagka-deliver ni Doktora Elvira kanina. Napatingin ako kay Alexis at hindi ko maiwasang pasadahan ng tingin ng kabuuan niya. Ang gwapo niya talaga, napapaisip tuloy ako. Sigurado ka bang malinaw sa kanya na wala na kayo? Baka naman kaya niya ako pinag-iinitan dahil sa'yo. Saad ko habang sinusundan siya ng tingin sa pagtulak nito ng mobile blood pressure monitor stand palapit sa akin. Hinila nitong isa pang silyat na upo sa tapat ko. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Init naman ang ulo nito. Nagsiselos ka lang Nakangiting nito. Malay ko ba kung nabitin siya sa halik mo ng isang araw? Pahaging ko. Nagsiselos pa rin kasi ako kapag naalala ko yung nakita ko sa opisina niya na magkasama sila. Huminto si Alexis sa kanyang ginagawa. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at saka huminga ng malalim. Dinukot nito ang kanyang cellphone. Parang may hinahanap at pagkaway iniharap sa akin ng kanyang telepono. May ipinakita siya sa aking video. Sa video ay makikitang nakatayo si Alexis sa may bintana ng kanyang opisina. Pumasok si Doktora Elvira. Parang nagulat pa si Alexis nang makita ang doktora. Sandali silang nag-usap. Kumulong dugo ko nang makitang tinangkang halikan ni Elvira sa Alexis. Ngunit parang may sinabi sa Alexis sa kanya kaya hindi ito tumuloy. Sa eksenang yun ay siya namang pagpasok at mabilis din ako umalis at sinundan naman ako ni Alexis. Matapos kong mapanood yun ay saka ko lang naintindihan na mali palang paratang ko sa kanya. Napatingin ako kay Alexis na kanina pa pala ako pinagmamasdan. Alam mo ba kung anong sunod na nangyari? Tanong ni Alexis habang nakatingin sa akin. Hindi agad ako makasagot dahil pinoproseso ko pa rin sa aking utak ang video na napanood ko. Ayaw mo na sa akin, binlock mo pa ako sa cellphone mo. Nakatitig pa rin to sa akin. Hindi ko masalubong ang tingin niya dahil guilty ako. Hinawakan ni Alexis ang aking baba at inangat ang aking muka. Sumilay ngiti sa labi nito at marahan niya akong dinampian ng halik. Bakit may video ka niyan sa phone mo? Tanong ko pagkatapos niya akong halikan.
Alam kong kakailanganin ko to isang araw. Hindi ako magaling magpaliwanag, mas mapapadali kung ipapanood ko na lang sa'yo. Hinila nitong mobile blood pressure monitor stand. Nandun pa rin ang regular na stethoscope at blood pressure cuff. Alam ko namang master mo na tong procedure, kaso mukhang affected ka talaga. Baka bukas lalo kang hindi makapagtrabaho niyan. Try nating ulit ibalik ang confident mo. Pwede bang magpalipat na lang ako ng ward? Ikaw naman ang may-ari ng hospital, isang sabi mo lang. Tanong ko sa kanya. Napatingin naman si Alexa sa akin. Isang araw pa lang, sumusuko ka na? Anito. Natahimik ako at napakibot na lang ang aking bibig. Bumalik si Alexa sa plano nitong gawin. Ipinakita sa akin ni Alexos ang tamang posisyon ng blood pressure cuff. Ganon din ang tamang paraan ng paghawak ng stethoscope. Pati na rin kung paano basahin ang tamang resulta ng readings. Hindi naman bago sa akin lahat ng mga yon dahil napaka-basic lang naman nun. Minsan lang talaga nagkakamali ang tao. Ganun pa man, ay aminado akong hindi yung katwiran dahil kapakanan ng pasyente ang nakataya. Pero basta, iba talagang kutob ko sa bruhang Elvira na yon. Para tuloy first day ko ngayon sa college dahil tinuturuan pa rin ako ni Alexos ng pinaka-basic na trabaho ng isang nurse kahit na 12 years old na bata ay kayang gawin yun. Kainis, nakaka-offend. Nang matapos ay tatayo na sana ako nang pigilin ako ni Alexus. Sandali, nagpapa-annual check-up ka ba? Suriin ko nga yung health status mo. Nito, hindi naman ako sumagot dahil hindi pa kasi ako nakakapagpa-check-up ngayong taon. Naghintay lang ako habang in-adjust ni Alexus ang earpieces sa kanyang tenga. Ang diaphragm, isang malaking pabilog na bahagi ng stethoscope ay pinosisyon niya sa gitna ng aking dibdib. Tahimik niya itong pinakikinggan. Inhale, exhale. Ilang beses niyang sinabi, inaba niya posisyon ng diaphragm. Ngayon ay nakapatong na sa aking kaliwang dibdib. Inikot-ikot niya ito sa ibabaw ng dibdib ko. Napakunot ang aking noo at napatingin sa seryoso niyang mukha. Naramdaman ko na lang ang mga daliri nito na siyang naglulumikot sa palibot ng aking dibdib at may papisil-pisil pa tong nalalaman. Kaya hinampas kong kanyang kamay. Manyak ka? Kunwari ka pang nagtuturo, kamanyakan lang pala ibinabalak mo. Maluwang ang ngiting inalis ni Alexis ang stethoscope at binalik sa stand. Pwede ba ako matulog mamaya sa kondo mo? Tanong nito at tumingin sa akin ng malakit. Alam ko kung anong nais nitong ipahiwatig. Kinikilig si Kifi pero hindi ako nagpahalata. Bawal nga hindi ba? Nangako tayo kay Tita Monica. Labas sa ilong na napatawa si Alexus habang inaayos ang mga medical tools. Hindi ako nangako, nag-assume lang siya. Anito, tumayo ulit ako at namewang, saka hindi ba sabi ko sa'yo, dati nang iniisnab-insam mo ko, parang kapag ikaw na-inlove sa akin at minadyak mo ko, hindi kita pagbibigyan. Nakataas pang ang aking kilay. Hindi talaga, ani Alexa sabay tayo't bigla akong hinapit sa bewang. Halos magdikit ang aming mga mukha. Tinulak ko siya ngunit mas lalo niya akong hinapit. Lumayo ka nga, nasa trabaho tayo. Pigil ko sa kanya. Kahit pang toto'y gustong-gusto ko naman ang kanyang ginagawa. Nakikiliti talaga ako dahil kapag hinawakan niya ako sa aking bewang ay tinatamaan ang aking tadyang kaya naman tawa ko ng tawa. Malakas talagang kiliti ko doon. Mas lalo pa niya ako hinahapit kaya mas lalo ko pa siyang tinutulak sa dibdib nito. Nilapit niyang kanyang mukha sa akin at manghalikan ako. Biglang bumukas ang pintuan kaya pareho kami napatigil ni Alexus. Sabay lingon sa kung sinong pumasok. Si Elvira. Maging siya ay natigilan sa naabutan niyang eksena namin ni Alexus na hanggang ngayon ay nakapulupot pa rin ang kamay sa aking bewang at nakatuon naman ang aking kamay sa malapad na dibdib ni Alexus. Oh, meron pala kayong masayang pinag-uusapan dito. Anito na may halong pagka-sarcastic. We just had a brief session about vital signs. Kasual na tugon ni Alexus. Your intention is good. But as the head ng OB-GYN ward, sana lang ay maiwasan natin ang pagiging masyadong personal. Sa oras ng trabaho lalo na sa ward na hawak ko. Paninita nito. Ngunit nanatiling professional ang tono ng boses. Mabilis niya akong tinapunan ng tingin na may kakaibang kahulugan. Excuse me. Anito pa at lumabas na ng silid. Napaismid naman ako. Iwasan daw ang pagiging masyadong personal. Siya nga itong nagtangkang tumukha kay Alexus. Tinulak ko si Alexus kaya ngayon pa lang kami kumala sa isa't isa. Ayan, hindi mo kasi nilulugar yung kamanyakan mo. Nakita tuloy tayo ng ibang tao. Angil ko sa kanya.
Ngunit deep inside ay nagdiriwang ang aking puso. Buong araw nga akong ini-stress ng mahadarang ex ni Alexus pero at the end of the day, uwi pala ako ng tagumpay. Kinapaka-pa ako pang aking ulo na parang may hinahanap sa aking buhok. Napakunot noo at nagtatakang tumingin sa akin sa Alexus. Anong ginagawa mo? Takang tanong nito. Inaayos ko lang yung hairpin ko. Baka kasi mahulog yung korona ko eh. Kita kong pagtataka sa kanyang mukha dahil hindi nito naintindihan ang aking sinabi. Napangiti na lang ako at lumakad palabas ng pintuan. Saan ka pupunta? Tanong ni Alexus. Binalingan ko siya at muli ako nagsalita. Saan pa? Eh di uuwi na. Tara na, may nanalo na. Kinabukasan, 4 kaming nurse na atasang dumalo sa case discussion na pamumunuan ni Dr. Elvira ang gaganapin dito sa conference room. May 3 pang OB-GYN ni doctors na nandito din ngayon. May mga doktor mula sa iba't ibang spesyalisasyon, chief nursing officer, hospital administrator at iba pang mga empleyado ng hospital. Ang diskusyon ay para sa kaso ng isang pasyente na kailan lang ang nakakaranas ng seryosong complication pagkatapos ng panganganak. Si Dr. Elvira nagpapaliwanag ng kaso ng pasyente. Kaming mga nurse naman ay tahimik na nakikinig. Ang pasyenteng pinag-uusapan ay nakakaranas ng postpartum infection na may mataas na lagnat at abnormal results sa mga test. Kaya't kinakailangan ng isang comprehensive review ng case nito upang matukoy ang pinakaangkop na procedure para sa paggamot. Ang goal ng discussion na to ay para magpalitan ng iba't ibang opinyon at recommendation mula sa mga experts at namamalakad sa ospital upang tiyakin ng lahat ng aspect ng kondisyon ng pasyente ay nasuri ng mabuti para mapanatili na rin ang pinakamagandang kalidad ng pangangalaga. Habang nagdidiscuss si Dr. Elvira, lahat ng mga taong sa silid ay binabasang records at monitor ng pasyente. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko sa lugar na to at kung bakit sa dinami-dami ng nurse ay ako pa talagang pinapunta dito. Basta pagdating ko sa trabaho ay pinatawag na kagad ako para dumalo dito. Mga senior nurse ang 3 kasama ko hindi ko naman masyadong kilala. Habang tahimik na nakikinig at binabasang record ng pasyente nahagip ng aking mga mata ang pagpasok ni Alexus sa loob ng conference room. Kasali pala siya. Hindi ko alam kung nakita niya ba ako dahil nasa may bandang sulok at nasa likuran kami. Naupo ito sa unahan sa tabi ng ibang doktor. Hindi nakawala sa paningin ko ang paghabol ng tingin ni Elvira dito at umaliwalas pang mukha ng babae. Nurse Jezabel, do you have opinion about this observation? Ani Dr. Elvira. Hindi agad ako nakapagsalita. Ako ba talagang tinatanong niya? Ako pa talaga. Sa dinami-dami ng tao dito. Akala ko'y magtitake lang ako ng notes. At bakit kung kailan nandito pa si Alexus sa kanya ako naisipang tanungin? Nakakahiya tuloy sa boyfriend ko kung mali ang sasagot ko. Nurse Jezabel, muling nagsalita si Dr. Elvira. Siniko naman ako ng nurse sa katabi ko. Kaya napapitlog ako. Alinlangan akong tumayo. Buti na lang at binasa kong record at halos kapareho din ito na isang kaso sa Batangas nung nag-OJT pa lang ako. Kaya medyo may idea na rin ako kahit paano. Pansin ko po na mataas ang white blood cell count at may lagnat din pong pasyente. Baka po may underlying infection siya na hindi pa po nadedetect. Baka pwede po magsagawa ng blood culture para matukoy ang bakterya. Kinakabahang sagot ko. Ngumiti ng bahagyang doktora, ngunit hindi nakawala sa paningin kong pagtaas ng kilay ko. Nurse Jezabel, medyo napakabigat naman yata ng suggestion mo. Ang blood culture, hindi yan basta-bastang ginagawa dahil lang mataas ang WBC count. In this case, mas kailangan nating pagtuunan ng pansin ng immediate recovery ng pasyente mula sa postpartum complications. Hindi agad ang infection. Yes po, pero iniisip ko lang po na baka mabilis siyang sumingit at nagsalita ng may otoridad. Nurse Jezabel, naintindihan kong iyong concern. Pero may mas malalim na clinical judgment ang kailangan dito. Hayaan mo ako nang mag-decide sa mga ganyang bagay. Napatungo na lang ako't bahagyang napahiya. Opo, Doktora Sandoval. Tangi kong naisagot. Habang nag-uusap ang iba pang mga doktor, muli niya akong binalingan. Yung mga ganitong suggestions, kahit pa magandang intention, it's smart to avoid if you're unsure. Pwedeng makadagdag lang ito sa necessary procedures na pahirap sa pasyente. Dapat alam din natin ang ating mga limitations bilang mga nurse. Ani Dr. Elvira at napaka-professional ng pagsasalita nito. Matalinong matalino ang dating. Umupo na ako na pahiyang-pahiya.
Bakit nagtanong pa siya kung hindi naman pala niya tatanggapin ang sagot ko? Nakaramdam ako ng panliliit habang abalang mga to sa pagbabasa ng report. Wala lang sana yun kung kami lang dalawang nandito, ngunit may ibang nakakarinig. Lalo na't nandun si Alexus. Siguradong kitang-kita niya kung gaano kalaki ang agwat ni Elvira sa akin, na sobrang lamang sa napakaraming bagay. I agree with you, Dr. Sandoval, boses ni Alexus. Kita ko ang biglang pag-aliwalas ng mukha ni Elvira habang nakikinig sa mga sasabihin pa ni Alexus. Mahalaga ang immediate recovery like you said. But you know, habang binabasa tong mga findings, may punto rin si Nurse Jezabel sa kanyang observation. Mataas naman talagang WBC count ng pasyente at may lagnat din ito, which is possible symptoms of infection. I understand na mahalaga ang lahat ng aspeto ng pangangalaga sa pasyente. If you will ask me, I think it's reasonable na magsagawa ng blood culture bilang preventive measure. Parang nagulat si Dr. Elvira sa sinabi ni Alexus. But Dr. Salvador, I think it's a very aggressive approach. Nakangiti at confident sa pagsasalita. I understand your concern, Dr. Sandoval, but in cases like this, hindi naman masama kung magiging proactive. Blood culture is not invasive, and if there's no infection, then great. We're clear. But if there is, we can catch it early. At the end of the day, pinakamahalaga pa rin na yung kaligtasan ng pasyente. All of us here have a specialization and perspective. As a surgeon, madalas akong tutok sa mga surgical interventions. Pero naintindihan ko pa rin na every detail ng pangangalaga is very important. I just want to remind na mahalaga rin ang input ng mga nurses dahil silang may pinakamalapit na interaction sa mga pasyente. Just like what I said, sa ganitong mga kaso, walang masama ko ikukonsider ng lahat ng anggulo. Ngumiti si Dr. Elvira. Well, if you think it's best, Dr. Salvador, then let's consider and discuss if we should proceed with the blood culture. Nito pero kita kong pasimpleng pagkibot ng bibig na parang pigil sa pagsimangot. Salamat, Dr. Sandoval. Teamwork is really important in this case. Ani Alexus. Nagpatuloy ang discussion at ilang sandali pa'y natapos na rin ang conference. Naiwan pang nag-uusap-usap ang mga doktor na magsalibasan na kami ng iba pang mga nurse. Laking pasalamat ko na lang dahil nandito si Alexus. Niligtas niya ako sa kahiyang pinaramdam sa akin ni Elvira. Pakiramdam ko tuloy ay knight and shining armor ko si Alexus. Subukan niya lang akong gapangin mamaya sa kondo. Makikita niya, hindi ko talaga siya tatanggihan. Nang matapos ang maghapon ko sa trabaho ay lumabas na kagad ako ng hospital. Sa text message na lang ako nagsabi kay Alexus na uuwi na ako. Alam kong busy siya ngayon kaya hindi ko na siya hinanap. Pagkalabas ko sa main door ay natanaw kong pumaradang sasakyan ni Alexus sa harapan. Nakita kong bumabato, tumayo at sumandal sa gilid ng sasakyan habang nakatingin sa akin na parang ako nga talagang hinihintay. Dahil sa nangyari kanina, ay mas naging gwapo pa siyang lalo ngayon sa paningin ko. Napansin yata niyang titig na titig ako sa kanya kaya ngumiti ito sa akin. Hinawi ko ng aking buhok at inipit sa likod ng aking tenga. Hindi ba? Kinikilig tuloy si Kifi. Akala ko busy ka, tanong ko nang makalapit sa kanya. Kahapon din sobrang busy nito kaya hindi na rin ako naihatid. Hindi na ngayon, mag-dinner tayo sa labas. Aya nito sa akin. Binuksan niyang pintuan ng sasakyan at agad akong sumakay. Iniisip ko kung saan masarap kumain. Siguradong sky's the limit to dahil si Alexus ang taya. Binuksan ko ang aking phone at nag-search ng mga restaurant na pwedeng puntahan. Saan kaya masarap kumain? Wika ko habang inasiisang tinignan ng mga nakita ko online. Mabilis lang akong sinulyapan ni Alexus at tinunan nitong muli ang atensyon sa pagdadrive. Parang gusto ng Korean food ngayon kaya yun ang hinanap ko. Medyo nahihirapan pa ako sa pagpilit maya-maya pa'y may nakita na akong Korean restaurant na malapit. Inalis ko sa cellphone ang aking tingin upang kausapin si Alexus. Napatingin ako sa daan. Ibang direction palang tinatahak namin. Sayang lang ang pagsusearch ko. Sumandal na lang ako sinupan ko tinayaan siya mag-drive at dalhin ako sa restaurant na gusto nito. Akala ko'y kakain kami malapit sa tinutuluyan ko dahil natatano ko ng condominium building ngunit dire-diretso papasok sa parking garage ng condominium ang sasakyan ni Alexus. Taka ako napatingin sa kanya. Oh, bakit inihatid mo na akong pauwi? Akala ko ba kakain pa tayo? Tanong ko sa kanya.
Saktong katatapos lang mag-park ni Alexis at pinihinto ng sasakyan. Pagkuway, nilingon niya ako. Oo nga, pero may iba muna akong gustong kainin sa ngayon. Anit at pilyong ngiting pinakawalan. Hindi naman ako ignorante para hindi magets ang ibig niyang sabihin. Biglang kumabog ang aking dibdib. Kinabahan ako dahil sa takot ko hindi para sa excitement ng naramdaman ko ngayon. Bisisit na talaga. Mukhang magmi-meet and greet na sa wakas sina Kifi at Felix. Finally, malapit na rin mag-smile si Angry Bird. Mabilis na kababa si Alexus at hindi pa man ako nakakababa ay nauna na itong pagbuksan ako. Nang makababa ako ay mailiwalas na mukha ni Alexus ang sumalubong sa akin. Mukhang excited na rin siyang kagaya ko. Hinawakan niya ako at napasunod na lang ng mabilis tong naglakad hanggang sa makarating kami sa loob ng elevator. Kaming dalawa lang sa loob. Nang magsara ang pintuan, ikinabig niya ako sa bewang at tinalik-halikan sa gilid ng aking ulo. Hindi naman ako tumutol at tinayaan ko lang siya dahil gustong-gusto ko rin naman ang ginagawa niya. Tumigil lang ito nang magbukas ang pinto. Muli niya akong hinawakan sa kamay at nagmamadaling maglakad patungo sa unit. Nasa labas pa lang kami ng pintuan ay hinapit niya na ang katawan ko at mabilis na siniil ng halik. Ramdam ko ang kasabikan sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon ay gumanti na rin ako. Ilang beses na rin naman niya akong hinahalikan kaya nagagamay ko na kung paano siya humalik kaya nakakasabay na rin ako sa kanyang ginagawa. Habang hinahalikan ako ay kinakapa niya ang pintuan upang buksan gamit ang kanyang fingerprints. Nagtagumpay naman siyang mabuksan yon kahit pareho kaming pikit habang ninanamnam namin ang labi ng isa't isa. Hindi niya nilubayan ang aking labi hanggang sa makapasok kami sa loob. Sinipa nitong pintuan upang isarat maras niya akong isinandal sa likuran ng pintong yon. Ikinawit kong aking mga kamay sa kanyang batok. Naririnig ko pang pagungol niya kaya mas lalo ako nadala. Hindi na ako nagreklamo. Dahil sa ilang beses na naudlot ang aming pagniniig nung mga nakarang araw, kaya siguro pareho kami ngayong sabik na sabik sa isa't isa. Lalo na si Alexus. Pakiramdam ko'y para siyang mabangis na hayop na hindi na makapaghintay na kainin ng kanyang biktima. Hindi magkamayo ang mga kamay nito sa paghagod sa aking likod at batok. Sabik na sabik pa rin ang mga halik nito habang pabaling-baling ang kanyang muka. Laking gulat ko na lang na makitang dalawang tao na nakatayo na pinapanood kami. Mabilis kong naitulak ng malakas si Alexus. Muntik pa itong ma-off balance sa lakas ng pagkakatulak ko. Nagtataka itong napatingin sa akin. Mas lalo pa itong nagtaka na makitang reaksyon kong parang nakakita ng multo. Dahan-dahan niyang nilingon ang direksyon na tinitingnan ko. Laking gulat niya nang makita si Doña Monica at ang isa pa nitong kasama na nakatayo malapit sa amin na nanlalaki ang mga mata at parang naistatwa sa kinatatayuan nila.